Ang aaminin ko talaga ay, eto na nga guys, kailangan ko sabihin sa inyo at dito ko lang sasabihin sa Tuesdays with Jay na I've been ready. Bali, Miss Kia, since natikman mo na yung kape, ngayon po maraming tanong ang mga sirins natin na gustong malaman tungkol sa'yo. So, handa ka na. Yes. Taray. I've been ready. Okay. Ito po, may mga nagtanong po sila Miss Erica and Miss John Paula. Pero first, basahin po natin yung kanilang message. If mamimit ko po ulit si Miss Kay Joso, ask ko po sa kanya na paano nabuo si Kay Serena? Anong inspirasyon niya para mabuo ito? As CEO like Miss Kay, pangarap ko rin po maging CEO ng own beauty products. Kita ko kasi kung gaano ka-humble ang lahat ng employees niya and kung gaano kaganda ang Kay Serena. Sana mapansin po. Miss you so much, Miss Kay. And for Miss Jan Paula naman po, kung may chance na makita ulit si ma'am, first magka-thank you ako kay Miss Kay dahil sa opportunity, tiwala at blessings na binigay niya sa akin. Ang gusto ko rin po itanong is paano nagsimula ang Kay Serena? And ano po ang pangarap niya sa Kilibam Soap at UA Serum? So, paano nga ba nag-start si K-Stream? So, before I answer that, i-share ko muna kung sino nga ba ako before K-Stream. So, K-Stream started last year, October 2025. But before that, I finished my school muna in Canada. And ever since then, I've been into products na talaga. Beauty products, but having a product that's really intentional is different. Siguro in my perspective ba? Kasi as a Filipino, ang Canada kasi it's very diverse. Sobrang daming nangyayari. They want tanning. Gusto nilang iba yung gusto nila. So gusto natin as Asian. Tayong mga Asian, gusto natin ng whitening soap, gusto natin magpakinis, gusto natin mawala minsan yung mga freckles natin. But guys, ang akin naman is, I encourage people na mahalin nyo kung ano yung binigay ni Lord sa inyo. But sometimes gusto lang naman natin, kung ganito na yung kulay natin, mas makinis lang ba, hindi dry, yun lang, di ba? Kaya yun yung gusto kong sabihin na intentional. Kaya rin started kasi guys, ang problem ko noon is kilikili talaga. Ewan ko kung minsan isipin siguro ng tao na I only say this palagi na, problem ko kasi yan na kinoconnect lang natin sa how it started. But for me talaga, problem ko talaga is underarms talaga. And guys, pag sa Canada, US, Western countries, hindi ka makakakita ng nagpapaputi ng kilikili. Kasi na-figure out ko na problem yan ng mga Southeast Asian women. So, kaya nag-start ang K-Serene. We want something na effective yet very, very gentle. Yun lang naman. Tapos, okay, how it started. So, it started last year. So, K-Serene. Ano nga ba si K-Serene? So, K is my name. My name is Kay. Serene is calm, peace. So, pag sinabi nilang calm, of course, hindi ka naman maglalagay ng something harsh. So, it's something gentle ba? Kaya Serene, K-Serene, doon nag-start yung name na K-Serene. And bakit nga ba underarm cream at Kilibam soap? So guys, Kilibam soap is kilikili and balm. So kaya pinagsama natin Kilibam soap. And it's a booster soap, but you can definitely use it as your main soap. And underarm cream, antayin nyo guys kasi marami pa tayong mga products na darating. But underarm cream, inuna natin yan kasi naghanap ako dito sa Philippines, pero may mga products but I really want something gentle. Kaya guys, sobrang daming reformulation ng ating underarm cream. Kasi ako mismo ang nag-try na may mga formulations tayo before nung actual formulation natin ngayon na ang sakit sa kilikili, sobrang harsh, kasi sobrang tapang ng glycolic acid hanggang sa binaba natin even the fragrance. Kasi guys, fun fact, fragrance can irritate our skin, kung hindi nyo alam. Kaya maraming mga products minsan na ino-offer dyan na literally no fragrance at all. Kaya that is what we are aiming for our K-Serene underarm. Bali, Miss Kay, may tanong dito na ano ang pangarap mo sa Kilibam Soap tsaka sa UA? Of course, every brand's dream naman is to reach
international, and of course, local muna. Kasi as of right now, since we've just launched Caserin a few months ago, nag-i-start pa lang tayo na sa Visayas and Mindanao. Before tayong mag-international, syempre mas gusto nating mas mai-share pa locally yung ating brand. And yun lang naman, very, very small goal right now, but I know it's practical. Kasi kapag every step na-achieve natin, then we'll go more. Alam mo yun? Ako kasi practical maybe. Parang mas gusto ko na, let's do this first before we go, we hop onto a big step naman. Yes. And Miss K, ito naman po from Miss Jocelyn Quinto. From Canada din to, Hi, Miss Miss K. Jocelyn. As a mom and a Caserin user for 5 months, napansin ko po na ang lakas ng mom community natin. We don't just buy products, we share stories, so we uplift each other. Ang katanungan po niya, ano po yung number one advice niyo for moms like me na gusto rin ma-build ng something meaningful while raising kids? How do you balance being a CEO and being as you? Dream ko po one day na makasama sa Caserin Gathering hindi lang as a user, pero as someone who also inspire other moms manifesting. Siguro, it's very hard to give an advice kasi mommy siya and I'm not naman. And I know being a mom is a handful talaga and I'm very, very proud sa mga mommies natin, lalo na sa mga nakasama natin ng Tuesdays with Kay, of course. Siguro, know what you want and trust the will of the Lord. Kasi minsan, di ba, parang sinabi ko kanina nga na, I know what I want, but I won't be able to do something kapag hindi pa yun kalooban in that right time. So ako, kahit mami na si Mami Jocelyn, wag niyang isipin na hadlang yung pagiging mami. Kasi marami tayong mga mommies ngayon eh. Kung nakikita niyo guys sa Tuesdays with Kay, di ba, parang ang daming mommies nag-start sila ng mga community. Parang maybe find a good circle din, your family of course. And ayun, know what she wants and trust the Lord's timing. Yes. Kasi usually, Miss Kay, kapag nagiging nanay, mas doon ka gumagaling, parang doon mo mas nakikilala yung sarili mo. Oo, super moms nga talaga. Especially my mom. Talagang siya yung kasama namin sa Canada, working and, supporting us sa Canada. Kasi single mom yung mom ko eh. Ooh. Kay Miss Tetam naman po, ang tanong niya po, Miss Kijos, so question ko po is, sino ang inspiration niyo? Bakit po nabuo ang Caserin? Since ang target ay may dark UA or areas, may mga other products pa po ba kaming aabangan? Tulad ng UA collection from soap to Dio. Since nasagot yun naman na po, Miss Kay, yung usually tanong ng mga tao about bakit nabuo ang Caserin. Ang isa pa sa katanungan ni Miss Teta, may mga other products pa po ba kaming aabangan? Tulad ng UA collection from soap to Dio. Of course, guys. Every single day, we are trying to look for what can be added sa Caserin family natin. It's either tao, but of course, mga products din naman. Pero guys, syempre hindi naman ganun basta-basta maglabas ng product. We have to make sure na it's really effective and it's budget-friendly, of course. Yung makakatulong talaga na makapag-target din ng specific parts of our body. Kasi marami ng like Beauty White Soap or You Glow Babe. You Glow Babe, talagang very established na lahat ng mga nila. Whatever you need, meron na talaga si You Glow Babe. So what we are aiming for Caserin talaga is mag-target tayo ng mga kung ano pang pwedeng natin i-add sa Kilibam soap and sa underarm cream. What I can assure you is meron na tayong naka-ready mga products. And ito, sabi ni Miss Honey, wow, parang para sa atin to. Ang creative po ng mga tao nyo, Ma'am, okay. Kaya gusto ko pa itanong kung ilang tao po ang nagtulong-tulong para sa ideya na ginagawa para kay Caserin. Guys, ang totoo talaga niyan, guys. Hindi ko masasabi sa inyo kung ilang tao nga ba, but what I can assure you is there's a lot of departments para makabuo tayo ng kung paano nabuo si Caserin at kung paano tayo bumubuo ng mga products. Meron dyan yung marketing team, meron tayong field marketing, meron tayong product team, yung mga naghahanap talaga kung ano nga bang magandang isunod. Meron din of course mga sino nga bang nagpapak, alam mo yun, bago mabuo yung isang bagay, kailangan pagtuunan mo muna ng pansin. But of course, with having
a lot of people around us na very, very supportive. Of course, our Kayserine family and syempre, you Glow Babe family na nagtulong-tulong talaga para makabuo tayo ng something intentional and very um, makaka-connect tayo with a lot of people naman. And ito po, kay Miss Vanji. Sabi po ni Miss Vanji, isa rin po ito sa nakasama dun sa Tuesdays with Kay. Kapag nakita ko ulit si Miss Kay, unang-una magpapasalamat po ako ulit sa opportunity na binigay niya sa akin at sa aming mga affiliate. Gusto ko ding malaman na sino nga ba si Miss Kay behind the story with both Kayserine. And ito, Miss Kay, since nasagot na yung tanong na yon, ito po yung magandang tanong ni Miss Vanji. Ano daw po yung iyong daily routine? Paano niya napagsasabay ang sobrang daming pending work and kahit busy sa daily routine, paano niya napapanatili yung figure niya? Wow! Oh, Kasi guys. sobrang sexy and Flattered pretty naman pa ako. din ni Miss Kay. Kahit sobrang daming ginagawa sa araw-araw, lalo na hindi din biro ang magpatakbo ng negosyo para din po maka-inspire pa po lalo sa mga tao na gusto din pong magsimulang magnegosyo. So let's start, Miss Kay. Ano po ang inyong daily routine? So, ang daily routine ko talaga, of course, we have to make sure na at least may 8 hours of sleep tayo. It doesn't matter kahit na madaling araw ka matulog, at least makomplete mo yung 8 hours na tulog mo. And be consistent sa mga ginagamit mong products. Lalo na with Kilibam soap, ginagamit talaga namin yan sa bahay. Combination with the Beauty White soap. Kung makikita nyo yung sa house namin kapag a day in my life tayo ng di ba morning routine, ganyan. Makikita niyo talaga na ginagamit talaga namin sa house yung Kilibam soap and Beauty White soap. Be consistent. And also with skincare din, less is more. Palagi nilang sinasabi. So, hindi ako mahilig mag-explore ng different products kasi minsan pag we keep on trying different products, minsan nagagalit yung skin natin eh. Kaya if meron na nag-work sa akin, kahit that was 5 years ago, yun lang yung kino-continue ko. And you just have to be consistent. Sa lahat ng bagay, you just have to be consistent. And of course, we're not only taking care of our external body, pati internal. Kaya nga yung minention ko kanina na intermittent fasting. You take ginger shots. Sometimes, basta pagpawisan ka lang. Kahit hindi running, mag-walking lang, ayun lang. And ito po, Miss Kay. Ito na po from Miss Noemi Servilla. Ano po ang naging basihan nyo para bigyan ng chance ang small affiliates kahit wala pa pong malaking followers or experience? So guys, kung nakikita nyo sa ating page, Kayserine page, on all social media platforms, meron tayong big and small creators. It's because you want to give opportunity, lalo na sa mga mommies, students, specifically senior high and college students na to start something ba? Kasi everybody started small naman. Di ba? Di ba parang something to encourage them na it's not too late to start kahit na ilang years nang merong YouTube, ilang years nang may TikTok. Alam mo yun, parang, and specific, lalo na yung community na na-build natin ngayon with mommies, natutuwa talaga ako dun kasi, alam mo yun, naririnig mo kung paano sila ka-grateful na nabigyan natin sila ng opportunity and it gives us more desire na mag-reach pa ng mas maraming tao. Kasi di ba palagi ko nga sinasabi na hanap pa kayo ng kung sino natin pwedeng kausapin, mga real users, para makita natin kung paano rin ka-effective yung product natin. Next naman natin, Miss Kay. Ito kay Miss Janet. Ito si Miss Janet batch 2 to, mama. Then, one of our top performers. Miss Kay, kung may pagkakataon makabanding ka, gusto ko lang po makipagkulitan at magpasalamat dahil sa opportunity na binigay mo sa akin at sa amin, especially sa mga gaya ko na small affiliates. And ask ko lang po kung ano pong dahilan kung bakit nagtiwala at sumuporta po kayo sa mga small and new affiliates. Hindi kayo naghanap ng sikat na affiliates. So yun nga, lahat naman nag-start tayo ng small nga. Yes. I feel like, gusto ko kasi maging way din si Kayserine para mas ma-encourage natin yung mga nasa house lang, mga stay-at-home moms, mga working students, na alam mo yun na aside sa actual job, there's online din na pwede natin pagkakitaan pa at pwede natin pagkaabalahan. Kasi hindi naman palaging negative lang online eh. Pwede nating maging, paano ba? Ano yun yung parang way of
expressing. Ganun. Yes. Ayun lang naman. Ano po, kay Miss Hannah naman po, Miss Kay, ang tanong naman niya, hi Ma'am Kijo, so una sa lahat, gusto ko pong sabihin na sobrang inspiring ninyo bilang CEO at ang founder ng Kayserin. Nakakatuwa pong makita kung paano nyo napalago ang brand at nabigyan ng opportunity ang maraming affiliates at content creators. Ang tanong ko po, sa dami ng affiliates, distributors at content creator na nakasama nyo, ano po ba ang katangian o ginagawa ng isang tao na talagang tumatatak sa inyo at napapansin nyo? Bilang isang small content creator po, gusto ko rin pong malaman kung ano ang may papayo ninyo sa mga katulad ko na nangangarap lumago at maging matagumpay balang araw. Maraming salamat po. God bless lagi sa inyo at sa buong Kayserin family. Siguro yung pagiging driven ba? Kasi iba kapag driven kayo, yung if you wanna aim something for you, maybe for your whole family then kapag driven kasi, minsan kapag all they need is one who would support them. Alam mo yun, yung Yes po. who would, sometimes you want to be seen. Alam mo Yes. yun? Hindi naman na, yun lang, I feel like something na pagiging driven kasi makikita mo yun sa isang tao mismo. Yes po. And sometimes, the Lord will give you wisdom kung bakit ba mamahalin mo tong tao. Alam mo yun? Naturally. Kaya, I always pray na, Lord, let me be an instrument sa ibang tao. Hindi lang sa work, but of course sa life din. Yes po. Kaya minsan, di ba, pag randomly sa office, kapag papasok ako, kapag may gusto lang akong sabihin, hindi na sa isa-isa sa kanila, the whole group na. Minsan pag may break time na sila, okay guys, I learned something today, kaya pakinggan niyo ako. Parang ganun lang. Sometimes, one person from that room might need this wisdom. Minsan, yung isang tao, hindi naman niya kailangan, but at least they've heard that from you. Yan Yes, lang po. naman, di ba? Parang, kahit sobrang impact lang, small impact lang for their everyday life, parang okay ka na dun. Yun lang. Ayun. Ano daw po yung maipapayo nyo sa katulad niya na nangangarap lumago at maging matagumpay balang araw? Trust the Lord's timing. Kasi minsan kahit, grabe yung kayod mo minsan, kahit mag-ipon ka, pag hindi pa time ni Lord, hindi talaga ibibigay sa'yo. So, trust the Lord's timing and of course, tiyaga. Totoo. Tiyaga. Trust the Lord's timing talaga. Kasi minsan kahit gano'n mo ka gusto yung isang bagay, kapag it's not your time yet, it will not be yours. Ato, kay Miss Avenir. Ask ko lang po sana kung di po kayo nagsisisi na nagtiwala sa small content creator like me po. Salamat po. Hindi. Kasi even me, I'm starting sa industry na to. Paano kung walang nagtiwala din sa akin? It's kind of like the same thing with Yes. small creators. Tsaka makikita mo, Miss Kay, yung love talaga nila kay Oo. Kayserin as in. Like, hindi siya fake no, Miss Kay. You know what? Ang first goal talaga natin was to reach students. But yung will ni Lord pala is makareach tayo sa mga Mga moms. Grabe yung pagmamahal nila, parang Grabe, no? isipin mo, Miss Kay, pag kahit nag-scroll ka na sa personal account mo, Miss Kay, no? Pag sila pa rin yung makikita mo sa FYP. And ito po, kay Miss Lars Beauty Corner. Sabi nila, natanong na po nila lahat, ma'am. Tapos ito po, kung may isang bagay na gusto ninyo aminin sa Kayserin users, ma'am, confession. Aminin? Parang Our open book distributors, naman ako. sabi naman, na posibleng ikagulat nila, ano po yun? Wala naman. Open book naman ako eh. Siguro mga new products lang talaga. Ayun Magugulat na yung lang sila sa magugulat. mga products na... Kasi diverse ba? Magda-diverse din tayo. Yes. We'll stay, but of course. I think ayun na yung confession mo, Miss Kay. Yun na Na-confess yun. mo na! Ay! Ang aaminin ko talaga ay, eto na nga guys. Kailangan ko sabihin sa inyo, at dito ko lang sasabihin sa Tuesdays with Kay, na eto, i-blip mo na to ah. Eto na yun. Eto na yung talagang nakakalungkot talaga na... Ayan. Oh, nalulungkot ka dapat, Miss Kay. Masasad ka. Uy, ilang products, Tink! Eto kay Miss Paula naman, Miss Kay. Sabi po ni Miss Paula, Miss Kay, ano po yung pinakamahirap na challenge na hinarap nyo habang binubuo ang Kayserin? At paano nyo ito nalampasan na? Ano rin po ang mapapayo niyo sa mga moms at aspiring entrepreneurs na gustong magsimula ng sariling negosyo pero natatakot magpila? Siguro ang pinakamahirap na challenge with Kayserin was everyone can develop a soap
everyone can develop an underarm cream. Siguro yun na lang, pinakamahirap is developing a product na kailangan nating i-make sure na mamahalin ng consumers. Yan talagang most challenging kasi pwede tayong mag-release ngayon ng soap pero hindi naman talaga nila mamahalin kasi sobrang dami ng soap. Let's all be honest. Kung ano nga ba yung magiging kakaiba sa soap natin, sa Kilibam soap. Paano niyo po yung nalampasan Miss Gia? Paano nalampasan yung challenge na yun? As I've mentioned earlier, kapag gusto mo talaga yung specific thing, alam mo na kagad kung anong gusto mo. And kapag nilabas mo na yung gusto mo, it's the Lord's wisdom na, okay, go ahead. Yes. Ano daw po yung mapapayo nyo sa mga moms at aspiring entrepreneurs na gustong magsimula ng sariling negosyo pero natatakot pa na mag-fail? Keep on trying. Try and try and try hanggang sa you make it. Alam mo yun, kasi hindi naman one try lang lahat ng bagay. Yung Kilibam soap, not only one try. Underarm cream, hindi lang one try. You just have to be patient. And ito ma'am, before we end, message nyo sa mga Syrians natin. So, my message to all our K-Syrian family. So, hello Syrians. Palagi ko lang sasabihin sa inyo na we are all growing every single day. So, let's all support each other, love each other, encourage each other. Kasi lahat tayo nag-grow pa every single day. Marami tayong kailangan matutunan. But let's trust the Lord sa lahat ng gagawin natin and let's glorify Him sa mga gagawin natin. Kasi when we give it to the Lord, when we surrender it, everything will fall into place. And it's for our own good. Yun lang naman. Bye! I love you, please!